tayo manalangin. Salamat, Ama, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang ikaw ang mataas at madakila. At salamat sa banal na Espiritu na siyang great teacher namin, Lord. Alam ko, Panginoon, na yung aming mga mapapag-aralan, Lord, ay ikaw po ang magpapaalala sa amin ng aming ng mga verses na narinig na namin before, na pag-aralan na namin before, kasi ito yung katotohanan ng salita mo. May the eyes of our understanding be enlightened, at naniniwala kami na sa iyo galing ang karunungan na meron kami, at yung Holy Spirit na siyang great teacher namin, Panginoon, na regalo mo sa amin na siyang tatak ng aming pagiging anak, ang siyang tutulong sa amin sa discussion na ito. Papurihan ka at dakilain ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yon. Okay. Review muna tayo bago ko sabihin yung ating title for today. Yung first session kay Mr. Ronel, ano nga yung title nung una title? Ano nga yung title? What the Gospel is Not. So what the Gospel is not? Ano ba yung hindi gospel? Mr. Ronelo. Ganun eh, no? Mr. Ronelo, what the gospel is not? Ha? Oo, what the gospel is not. Tama, no? What the gospel is not. Or what is not the gospel? What is not the gospel? What is not the gospel? Para din dun sa mga hindi naka-attend ng session na yon, tulungan nating i-recap. Ha? Yung buong scripture, is it the gospel? Ano pa? Yung mga naalala ninyo? Ha? Oh, yung Matthew, Mark, Luke, John, 4 gospel. Is it the gospel? No. Okay. So ano pa? Ano pa yung pwede nating i-recall from there? Of course, the law is not the gospel. Definitely, the law is not the gospel. Meron pa ba gusto idagdag? The gospel is the only gospel. So what is the gospel? Yun yung sunod na tatanong. So what is the gospel? Ano ba yung gospel? Ano ba yung simplicity ng gospel na alam natin? Mabuting balita. Yes, mabuting balita. Correct. Tama. Mabuting balita. So ano yung mabuting balita? Yes, ano daw yon? The faith. Yon. Ang mabuting balita daw ay yung pagkabuhay ni Kristo, sabi ni Dang, yung kanyang kamatayan sa krus, yung kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay. So doon sa pinagdaanan niya sa krus, tayo ay kasamang oo, 'di ba? Ipinako kasama ni Kristo. So tayo ay namatay din, tayo din ay inilibing kasama ni Kristo. At tayo ay oo, kaya tayo ay may buhay na walang hanggan, 'di ba? Dahil kay Kristo. So that's the tama ba, Mr. Ronel? Na recap ba natin yung session 1? So session 2 naman is the ano yung session 2? Twofold gospel. So ano yung twofold gospel na in-emphasize ni Pastora? The death and the resurrection. Ano yung takeaway natin doon? Here's what I found. Ay, ano daw yung na-found niya? Ano daw? sabi niya, the death and the resurrection. Here's what I found. Bigla akong sinuggestan. Oo, AI. Nakikinig ka, maboborn again to. Maboborn again tong AI na to. So ano daw yung twofold gospel, the death and resurrection? What about the death and the resurrection? Ano yung pinaka-takeaway natin doon? Crew. Ganun ba yun? Crew. Any verse na naalala natin? Ito po yung ni Pastora. Ayun, si Nanay Josie. May notes. Ephesians 1:7. In Him we have redemption through Christ, His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Ano daw yun? May gusto daw po ba tayo idagdag? Ephesians 1:17.
Thank you, Naijo. Teka lang. Ako meron. Yon, Mr. Ronel. Romans 6 verse 4 to 5, sabi dito. Kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo at pinilibing na kasama niya. Kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng kapilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayo muli tulad ng muli niyang pagkakas. Amen. Oo, di ba? We cannot separate the twofold gospel. Kung tayo ay namatay kasama ni Kristo, tayo rin ay mabubuhay, di ba, kasama niya. So, nung si Kristo ay namatay, namatay na din tayo. And mamaya, bibigyan pa natin yan ng emphasis. And ganun din naman, nung si Kristo ay mabuhay, tayo ay nabuhay din. So, next, session 3 naman is about why faith is needed. Very good. Why faith is needed when it comes to the gospel. Oh. Oo, no? May top 1 na. Oh. Why faith? Eh, why daw? Why? Sagutin mo daw yon. Inano yan, no? Bakit daw? Hindi pa ba? Ay, ito na yung pagkakataon. Correct. Para makabuo na tayo ng sagot. Ano nga daw? Kaya pala nag-review. Ano daw? Why faith is needed? Bakit daw? Ayun, no? Kailangan ng pananampalataya pagdating sa mabuting balita. Sagot, kailangan magbunga ang pananampalataya. Kung walang ibubunga ang pananampalataya dahil sa mabuting balita, sa pagbabasa, sa pag-aaral, nakikinig, walang saysay. Kaya kailangan magbunga ang pananampalataya sa pamamagitan sa mabuting balita mula kay Kristo Jesus. Ang lahat ay may bunga or result na may mabuti or makakasama. Kung talagang nasa iyo ang banal na Espiritu Santo, may gabay ka ng Panginoon. Jesus na ang bunga nito ay kasiguraduhan, katiyakan, kapanatagan, kaayusan, at kapayapaan. Yes, may sagot na tayo. Hindi, joke. Ayun. Oh, may idadagdag pa ba? Yes, Mother. Ay, tanong ni Kuya Lenny, third linya, bakit kailangan na? Kailangan ng pananampalataya sa mabuting balita. Kailangan ng pananampalataya sa mabuting balita. Gawa ng pananalig sa ginawa ni Jesus. Hindi ko man nakasama si Jesus ng pananalig sa Espiritu. Ngunit salamat sa Diyos na naligamit ang paglalahan ng mabuting balita sa pamamagitan ng pakikinig ko o ang salikutin at nabubuhay ako sa pananalig sa Jesus. Galatians 2:20 at hindi sa lang kita 2 Corinthians 5:30. Yes naman, mayroon pang kasamang verses yan. Oo. Dalawang popcorn. May dalawang popcorn ka na. Okay, yun, di ba? Oo. Ayun na nga. So may sagot na tayo. May sagot na tayo. Dahil dyan, may sagot na tayo, di ba? Kailangan. So nung last, doon, yun yung pinakang topic natin is faith and beliefs. At nalaman natin dun sa session or nag-conclude tayo na yung faith, nagiging useless siya kapag ka merong unbelief yung tao. Diba? Na yung faith na meron tayo ay regalo kasi yun sa atin eh, diba? Pero yung belief mo or yung pananalig mo doon sa faith na yun, kaya hindi nakakapag perform ng miracles or the same ng piniperform ni Jesus Christ yung mga disciples ay dahil dun sa kanilang hindi pananalig, di ba? So, dahil dyan, kumbaga yung susundan natin yung flow nung discussion na mula sa first hanggang dun sa third until ngayong sa fourth. So, yung title natin is The Gospel and Me.
kapag ka pinag-uusapan bakit yung da dito ko nilagay, kasi dudugtungan natin ng adjective later. So, yung gospel and me, kapag ka pinag-uusapan ang gospel at tayo, ano ang pinakang nag-uugnay sa gospel at tayo? Yon, pananampalataya, and it's about Jesus. So, dugtungan natin, di ba? Gospel, me. Ha? Ano daw? Ayan. Sige, lagyan natin ng ganun. Yan. The gospel and me. Is Jesus enough? Bakit kailangan pang itanong? Ano bang sagot? Is Jesus enough? Amen. Okay, tapos na yung session natin. Kasi yun yung i-conclude natin later eh. Yung is Jesus enough? Kasi di ba yun yung pinanghahawakan natin doon sa gospel. Yun yung pinakang essence. Siya yung pinakang center ng Bible, ng lahat. So, nasagot nyo na. Sabi nyo, amen. Convinced? Is Jesus enough? Yes. Talaga? Yes. Okay, tapos na nga. Okay. So, bigyan natin ng adjective yung gospel. No? Naisip ko doon sa session, pwede niyong dagdagan, Pwede niyong dagdagan. Yung sa akin, nalaglag. Ayan. Yung idadagdag ko dun sa adjective nung gospel is limitless. Yan. The limitless gospel and me. Okay, so sabi natin kanina, yung gospel na meron tayo, yun yung, syempre, sabi ndang, birth. Oh, yung kamatayan ni Kristo, pagkapako niya dun sa krus, di ba? Kamatayan niya, yung pagkalibing niya, yung muli niyang pagkabuhay. That's the gospel. The limitless gospel is yung after the gospel, ano bang nangyari, di ba? Ano ba yung power na ibinigay niya sa atin? So, yun na tackle din ni Pastora do sa twofold gospel, di ba nga? Ano nagagawa nung pagkamatay ni Christ, na nung namatay siya, kasama tayong namatay, then yung siya ay nabuhay, kasama din tayong nabuhay, kasama nun. So, kaya nakita natin, di ba, doon sa mga discussion, nagkakaroon ng problem. Kasi pagdating na doon sa pananalig na ng tao. Sabi nga ni Kuya Jed kanina, kasama na yung mga disciples, pero kung kayo ay magbabago, ano daw sabi niya? Kung magbabago na kayo, parang gano'n, tapos sa susunod na succeeding verse, gano'n pa rin no? Ibig sabihin, saan ang problema? Bakit parang hindi enough si Jesus? Doon, di ba, sa believing. Doon sa unbelief na meron. Doon sa kakulangan ng pananalig. Doon sa ginawa. Kasi di ba, laging sinasabi natin na nakapagpagaling si Jesus. Oo, naniniwala tayo. Sabi nyo, is Jesus enough? Oo naman. Kaya lang may pagkakataon ba na parang sa tingin natin, nagda-doubt tayo doon sa faith na binigay ni Jesus Christ. Doon sa power ng gospel na tinanggap natin. Di ba? Ayan. So, address natin si me. Di ba? Sa ngayong session na to, address natin si me. Okay. Yan. Sabi pala ni Kuya Jed verses, no? 1 Thessalonians 5:23. Address natin si me. Let us recall, sa iba, let us recall yung ating tripart being. Okay? Our tripart being, para maunawaan natin yung sino ba talaga tayo. Kasi kapag tinatanong natin ngayon, parang walang pinagkaiba doon sa tanong kanina, no? Sabi nga ni Kuya Jed doon sa kanyang love ka ni Lord. Parang ganun no? So generic, so ano ba. Pero totoo naman yun, may power naman talaga, di ba? Na mahal talaga tayo ng Diyos. Yun nga lang, parang nagiging, ano bang tawag siya? Ano bang tawag dun sa ganun? Parang nagiging salita na lang ng hindi
Oo, no, nadidevalue yung ganong salita. Parang ganon eh. Tapos tayo din, pagtatanong, ano bang identity mo? Sino ka ba? Sabihin natin, anong common na sinasabi natin? Tayo ay? Ano ba ang identity natin? Pag tinanong kayo, tao. Oh, hindi tayo bagay, hindi tayo hayop, mga kapatid. Tayo ay tao. Tao. Oo. We are forgiven. Yun, nagsasabi tayo ng ating mga we are loved. O, ano yung mga yun? Identity, di ba? Yung identity natin. And pag sinabi yung identity nyo, ano yung parang pinaka-common? Itong common kong naririnig eh. Sabi, tayo ay anak ng... Ay, hindi ba ng nanay at tatay? Doon. Lagi nating sinasabi, tayo ay pampunas pala ng fly, ng board ko. Gano'n na yun. Eto pala yung tissue kong isa. Ang bayan. Ayan, di bali na. Ayun. Kunyari, hindi nyo nakita. Ayun. So, yung me, yung tripart being natin, oo, anak tayo ng Diyos, di ba? Pero according dun sa Bible, nung binanggit, ayan, sabi dyan, sa TPT, now may the Lord of peace and harmony set you apart, making you completely holy, and may your entire being, ano daw yung entire being natin? Spirit, soul, and body be kept completely flawless in the appearing of our Lord Jesus Christ, the Anointed One. Yan. Simulan natin yung ating paggawa ng notes natin. Anong inilagay nyo pala dito sa adjective ninyo dun sa gospel? Pwede rin tayo mag-isip ng mga synonyms nung limitless. Ano ba yung kasing kahulugan ng limitless for you? Ano ba yun? Never ending, infinite, ano pa? Without limit, kasi limitless, tama. Is it true na yung gospel natin is limitless, never ending, forever siya, everlasting, unlimited, ano pa? Unconditional, ano pa? Is the gospel unconditional? Agree? Yes. Unconditional siya? Wala siyang kondisyon? Ha? Ano ang unconditional sa gospel? Love. Yes, yung love, 'di ba? Pero yung gospel ay nare-receive lang ng sino? Yes, nananampalataya. 'Yon, doon tayo one. Unconditional yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, yung kapatawaran, unconditional yun. Pinatawad tayo. Yan. Pero yung gospel, di ba sabi nga, hindi naman lahat ay anak ng Diyos. Diba? So, focus tayo dun, your entire being, the me. Yan, the me, the entire being. Sabi ng 1 Thessalonians 5:23. Yun. Samahan niyo akong mag-drawing doon sa doon sa yellow pad nyo. Ha? Ay, you have na? Ay, nako, bagsak. Char. Joke lang. May standard ako ng teaching eh. Hindi, joke lang. Oh, may batas ako may batas eh. Yan. So, the limitless gospel and me. Is Jesus enough? Yan. So, maganda daw kasi na, di ba we have the mind of Christ? And saan ba yung mostly battle or yung pinakang struggle ng mga Christian? Saan ba yung battle niya nagmumula? Sa mind, di ba? So what we are going to do right now is to create a mental picture na pwede nating makita or maalala or alalahanin kapag medyo there are confusions. Kasi tingnan mo, parang mathematics lang yan eh. Yung mathematics ay mula sa Diyos, di ba? Abstract siya, tama ba? Nung grade 1 tayo or elementary or nung kinder, di ba, madali lang mag-add nung kinder eh. Madali lang mag-mathematics noon eh. May apple si teacher, di ba? Meron siyang kung ano-anong binibigay. O meron isang apple, dinagdagan ng isang apple. Ilan na yung apple? O di ba? Pero nung mag-high school na tayo, 1x plus 2y. Ha? Ano daw? Di ba? Find the value of x. Uy, bahanapin pa yung x. Ganun. May hugot. Di ba mga ganun? Hindi, ang pino-point out ko doon.
Diba? Ang pinopoint out ko doon, masyadong abstract. So now, let us create a concrete mental picture of me. Okay, kayo. Your entire being is spirit. Gawa tayo ng parang oval. Oblong pala to, sorry. Oblong. Yan. Yan. Soul and body, ganito naman siya. Ay, ang goal ko sana magpantay sila ng mga Sorry. Venn diagram. Oh, yeah. Very good. Venn diagram siya. Yan. Sige. Tapos, ilagay natin dito, spirit. Bakit ganito yung sulat ko? Spirit, soul, body. Yan. Okay. Taas ang pen kapag tapos na. Ay, hindi pa daw yung iba. Sige. Yan. Ang gigradean ko dyan, yung yung drawing. Hindi, joke lang. Joke lang po. Oo, dapat ma-perfect yung drawing. Joke lang. Nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy sa pagdodrawing. Uy, extra pen, ball pen. Ito, Ate Levy. Ito sila mga nasa loob. Yan. Sino pa? Mamaya po kukolektahin uli yung mga ball pen. Oo, yung pink na yan kukolektahin ko Baka malimutan ko eh. Yan, tapos na pong mag-drawing. Sabi ko sa inyo, drawing session to eh. Oo. Okay lang din naman kung magkadikit na bilog, pwede din naman po yun. Basta ang purpose lang natin, ma-connect natin yung spirit, yung soul, yung body. Kung gusto nyo naman na pa-square, rectangle, pwede din naman. Walang problema doon. Bawal ba? Bawal ba? Pero yon. Sige, diretso natin. Yan. Sabi ng John 3, verse 6, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. Yan. Sama natin sa sinabi. John, yan, ayan na lang. Sige. NIV to, NIV. Pero okay lang din naman. For the natural realm can only give birth to, doon pala ako dapat titingin. Yan. Can only give birth to things that are natural. But the spiritual realms gives birth to supernatural life. Yan. Gamit yung TPT verse, yan. I-identify natin dito sa entire being natin. Sabi dyan, natural realm can only give birth to things that are natural. Dito sa tripart being natin, alin dyan yung natural? Ano daw? Yung dito sa table na to, di ko naririnig. Dito muna. Saan dyan yung natural? Spirit, soul, body? Yung body. So, the flesh gives birth to the flesh. Flesh is your body. Anong katangian ng body mo nung ipanganak ka? Ha? Ano daw? Mukhang body, sabi niya. Body? Ha? May shape, oo. Di ba ang cute? Di ba yung mga baby? Di ba baby, compare it now na wala naman sigurong uma-attend sa akin na bagong panganak. Kapapanganak pa lang, umuuha pa lang. No? Yun. So, ibig sabihin, is there a changes? Oo. Ibig sabihin, kung nag-change siya,
ibig sabihin ay hindi siya permanent. Tama ba? Pwede nating i-conclude na ganon. Yung body natin ay nag-change, therefore, may, kung palaging may changes, ibig sabihin hindi siya permanent. Okay. Yon, may progress, di ba? Anong katangian ng soul mo? Ano nga pala ang bahagi ng soul? So, ito pala ay flesh. Soul. Ano nga yung part ng soul natin? Yes, very good. Miss Levy. Ate Levy, mind, emotion, and will. Si Kuya Will ba to? Joke lang. Will. So, si mind, si emotion, and si will. May verse ba tayo para dito sa soul? May natatandaan ba kayo? Yan, tulungan nyo ako dito sa soul. Mind, emotion, and will. Yon. So, anong katangian ng, anong kaparehon na, anong common sa kanila ng body? Pareho silang ano? Hindi permanent. Very good. Hindi siya permanent. Palaging may changes. 'Di ba? Tama ba? Yes. Yung mind, yung iniisip mo, yung bang paniniwala mo nung ikaw ay bata pa, the same pa rin ba ng paniniwala mo ngayon na nandito ka sa session na to? Ha? Same pa rin ba? Hindi na, no? Pwedeng nung bata ka, naniniwala kang may multo. Di ba? Pag sabi, pumunta ka doon, may multo dyan, huwag kang pupunta dyan, di ba? Pwede din yung paniniwala mo noon, pagkapasko, di ba, may gift giving. At nagsisimula ang gift giving kanino? O, di ba? Nung bata ka. Eh ngayon, yun pa rin ba yung paniniwala mo? Minsan. Minsan, oo. Hindi, joke lang. Oo. Nung malaman mo na mga nanay at tatay mo rin pala yung Santa Claus, di ba? Ang haba nung iyak natin. Pero, kasi nga, yun, nagbabago, di ba? Nababalikan ba? Oo, nostalgic pala tong ano na to. So, yung mind natin, powerful, di ba? Kung ano yung naisip mo, sumusunod yung alin? Sumusunod ang body. Sa mind pa lang yun, naisip mo, it follows yung emotion. Di ba? Mahalaga yun eh. Kung kanina, for example, situation, sa araw, pagising mo, nakabasa ka sa FB. Kasi yun ang unang-unang mong gagawin pagising mo eh. Mag-check ng Facebook. Ganun na ba yung lifestyle natin ngayon? Pag-check ng cellphone, ay may notification sa Facebook na pindot ko. Parang ganun eh, no? Oo, accidentally, Char. Accidentally daw, no? Tapos, bigla mong na sa feeds mo, di ba? Buti sana kung magaganda, katulad ng nakadalawang ginto si Kaloy, di ba? Mga ganon-ganon. Eh, pag minsan, may earthquake, may big, ganto, ganyan-ganyan. Anong nangyayari sa emotion natin? Oo, di ba? It follows. Oo. Pag may paano tayo nagre-red alert, di ba? Natulog-tulog yung cellphone eh. Oo, yung pinakang thoughtful nating ka-chatmate, ka-textmate, di ba? Yung NDRRMC. O, di ba? Ipapaalalahanan ka na nun kapag mayroong bagyo, ganyan-ganyan, di ba? Nagsisimula yung fear saan? Saan? Sa mind eh, no? Kung ano yung nakikinig mo, kaya nga faith comes by hearing and hearing. Pakilagyan na lang po ng verse. Ano nga ba verse yun? Ayun, faith comes by hearing and hearing. Kasi nga, di ba, yung the more na kung ano yung pinapasok natin, yung iniisip natin, kino-contemplate natin, di ba, pinagpaplanuhan natin sa isip natin, sumusunod ang damdamin. Anong nangyayari kapag sumunod yung damdamin mo? True, di ba? Ang sakit kaya nun. Oo. Ang sakit nun. Oh, pag sumunod ang damdamin. 17. Yon. Correct. Pakilagay doon sa natin. O, di ba? Romans 10:17. Very good sa pagre-recall ng verse. Ayan. Di ba sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing. So, saan nga yun? Anong gamit nun? Sa spirit ba natin? Yung kapag tayo ay nakikinig, saan ba yun? Saan ba? Alin ba yun? Yes, di ba? So, yung tenga mo,
connected sa yung body mo, 'di ba? Connected diyan yung tenga mo, bahagi yan ng tenga mo, 'di ba? Pag lagi, kung ano yung lagi mong pinakikinggan, whether good news yan, bad news yan, whatever it is, pinaprocess ng mind. 'Di ba? Kung ano yung pinrocess ng mind natin, bumababa doon sa emotion. 'Di ba? Nagkakaroon ng reaction yung emotion, 'di ba? Kaya pala, maraming, kapag ka ano sabi ng siyensya, pinapaliwanag ng siyensya na nagpo-produce ng maraming hormones, 'di ba? Iba't ibang klaseng hormones na nagdadala ng sakit. Pero ang katotohanan nun, wala kasing kapayapaan yung puso. 'Di ba? Kasi pinapaniwalaan nung ano natin 'di ba? Ng ating kung ano yung iniisip mo, kino-contemplate mo na diyan, 'di ba, no? Ang dami na nating iniisip. So, ano nga yung common ni soul and ni body? Pareho silang? Ha? Yung ano nga yung common kay soul and body kanina? Sabi natin pareho silang ano? Ha? Yes, ano daw? Oo. Pabago-bago, hindi permanente, 'di ba? Yan. Will. Parehong immature. Very good adjective. 'Di ba? Parehong immature. Bakit? 'Di ba sabi kasi nga ng John 3:6 ay natural realm, 'di ba? Ano ba yung nasa natural realm? Yung mga things that are natural. Pero ang sabi dito, but the spiritual realm gives birth to supernatural life. And what is the supernatural life? Alin dyan dun sa tripart being mo or dun sa entire being mo? Alin yun dun? Spirit. Kung ganon, sabi sa etymology or pag-aaral ng salita, ang definition daw ng salita ay madidefine mo lang, parang ang gulo nun na, madidefine mo lang ang salita doon sa definition na hindi pabago-bago. Oo, for example, anong salita ba ang ano ang salita ba na alam ninyo? 'Di ba meron tayo sa Filipino may tinatawag tayong salitang ugat. 'Di ba? Kung ano yung salitang ugat na yun yung gamit, 'di ba? Nung salita na yun, pwede mo siyang dagdagan sa umpisa, sa hulihan, 'di ba ganon. Pero hindi nagbabago, yung meaning no nagpo-progress kung paano siya ginamit, 'di ba? Ganon. And 'di ba sa Bible kung paano naman unang ginamit, 'di ba? Sinasabi ni Pastor, yun yung pinakang meaning niya. The law of first mention. Spirit. Saan ba galing ang espiritu natin? Oo. Nung tayo ay hindi pa mananampalataya, do we have this? Yes. Ano, nung hindi pa tayo mananampalataya, do we have this spirit? Pero ano ang... Yes. Opo, yun nga po yung gusto kong sabihin. Joke lang. Wag po kayo, mag-unos dili po kayo. Opo, tinatanong ko lang kung meron. Para po magkaisa po tayo. Joke lang. Oo, di ba? Para iisang mind tayo. So, ulitin ko po uli yung tanong. Ayan. Noong tayo po ay hindi pa mananampalataya, wala pa kay Kristo, hindi pa tayo naniniwala sa kamatayan ni Kristo, na namatay siya para sa atin, hindi pa siya ang Savior natin, do we have the Spirit? Yes or no? Yes. Pero ano, yun po yung susunod na tanong kasi, ano po yung characteristic or condition ng Spirit na meron po tayo? In one word, ito ay? Tulog? Tulog lang. Tulog lang. So, nagising ba? Ha? Oo eh. Itong bata na to parang hindi yata nakapag-vitamins. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. So, yung spirit, ano po ang characteristic ng spirit na meron tayo noong hindi pa tayo manampalataya? Patay. Oo. Hiwalay, patay, 'di ba? O ibig sabihin, hiwalay saan? Sa Diyos. Oo. Kailan siya nagising? Hindi, joke. Kailan siya nabuhay? Or kailan tayo nagkaroon ng spiritual realm? Yung time na karinig. When we accepted God. So, nakarinig at tinanggap niya sa Panginoon. Sige. Pasuportahan nga po ako ng verse sa mga gusto. sa mga magre-recall po ng verse natin dyan. Yan. Pagganahin po natin yung ating mga, sige. Ano po ang mga verses na baon-baon natin? Sa ating pagkakaisa. Yun. Paano nabuhay yung spirit na meron ka? The moment na ano? Hello? Akala ko. Nung tayo ay nanampalataya, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Anong verse po yun?
John 1:12. Meron pa. Galatians meron din, di ba? Sa Galatians na binigyan ka ng karapatan tawagin siyang Ama. Galatians 4, verse, di ko na alam. Supportahan po natin yung ating, ayan, spirit. Ano, Kuya Jed? Pwedeng sige. Paki-take note po yung mga verses. Baka lumabas sa exam mamaya. Mamaya na kaagad. Ayun, ang sabi dyan, even when we were dead and doomed in our many sins, He united us into the very life of Christ and saved us by His wonderful grace. Nung tayo ay makipag-isa, yun yung sinasabi, no, Ephesians 2:5. Ano pa yung mga verses? Ilagay natin. Ay, verse 4 ba? 5, Kuya Jed. Ephesians 2:5. Tsaka yung Galatians 4. O yung binigyan tayo ng karapatang maging anak. Ano po ba? May isa pa po sa Galatians, 'di ba? Yung yan po nga. May Bible pala ako dito. Yung pala yung purpose. Galatians 5. Ano yung you were made alive. Galatians 4:6. Galatians 4:6. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into your heart. Ayun. Po. Sabi ng Galatians, ayan na ba? Yun. Galatians 4:6, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. So nabuhay ang Espiritu natin. Isa din yan sa verses. Supporting verses natin. Galatians 4:6. So yun. Nagkakasundo tayo na itong Espiritu natin, ito yung pwede nating tawagin na totoong tayo. Tama ba? Kasi ito bang spirit na to ay nagbabago? Pag nakarinig ka ng masamang balita, sumunod ang emotion mo, maapektuhan yung spirito? No, amen. Nagkasakit. Romans 8, verse 16. Romans 8, verse 16. Yan. The Spirit Himself bears witness with our spirit. Yes, oo. That we are children of God. Diba? Pwede nating panghawakan. Capital yung spirit. Correct. Yung isa spirit. Kasi yun yung spirit tayo ng Oo. Correct, 'di ba? The Spirit, the Holy Spirit, the Spirit ng nagaling sa Panginoon, 'di ba? Bears witness with our spirit that we are children of God. Okay. So yung pagiging anak mo ng Diyos is spirit, 'di ba? O question yung kanina. Nagkakasakit ang ating katawan. Affected ba yung spirit? Hindi. But it's the other way around, 'di ba? It's the other way around. The spirit can affect the soul. The spirit can affect the body, but never the body can affect the spirit or the soul can affect the spirit. So, sa condition or sa pagiging entire being natin, ano yung pinakang permanent? Anong part yun? Spirit. So, yung spirit, regardless ng kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nasa 5 physical senses mo, 5 physical senses, nag-change ba siya? Sa naamoy, nalasahan, nahawakan, si spirit ba nag-change? Nagre-react? Never. 'Di ba? Hindi. So, yung spirit natin is like, kung i-recall ko yung mga dati nating sidhay, 'di ba? Sinasabi natin na para siyang naka-vacuum, yung container na meron kayo ngayon, yan, yung alcohol na yan, for example, vinacuum mo siya, 'di ba, may laman?
No? Kahit saan mo siya ilagay, kahit anong gawin mo doon, hindi siya makukontaminate or mapapasukan ng kahit ano. Agree? Bakit? Saan ba galing yung spirit na meron ka? Oo, sa John, kanina, yung sa John 3:6 natin. Sa? Oo, di ba? Is it the natural or the supernatural? Saan siya belong? Oo. Sa flesh or dun sa supernatural spirit, supernatural life, di ba? So, masasabi natin that yung ating entire being, ang totoong tayo is yung born of God, which is born of spirit, di ba? Yan. Okay, so malinaw na tayo dun sa pagiging tripart being natin. Yun. Kaya nga sabi sa Galatians 2:20, maganda yung TPT mo kanina, Kuya Jed. 2:20, Galatians 2:20. Ayaw na niya magstay. Naiiyak ako. Parang hanggang doon na lang siya. Yeah. Galatians 2:20, kaya sabi doon, my old identity has been co-crucified with Messiah. Diba? And no longer lives. Yan. For the nails of his cross crucified me with him, and now the essence of this new life is no longer mine, for the Anointed One lives his life through me. We live in the union as one. Yan. Ang ganda ng pagkaka-divide, no? The old identity. Now, my new life is empowered by the faith of the Son of God who loves me so much that He gave Himself for me and dispenses His life unto mine. Okay, gamit yung verse na yan. Ano yung tinutukoy dun sa old identity? Saan siya nabibilang? Sa entire being mo. Your old identity. Your old identity. Ay, di ba sabi nyo, di ba sabi natin, yung ating, kung ganon, kung may nagbago, so di ba, ano bang verse yung, meron pang version yan, meron ba dyang voice? Yung voice version. Meron, alam ko dun sa voice version. Yun, dun sa voice version, meron dong, may phrase dun na sinabi na yung konting natitira, yung buhay na may konting natitira, parang ganon. May ganong, siya. Yung Galatians 2:20 tapos voice. Yan. Basahin ko yung 2:20 sa voice. Sabi ng Voice Bible or version, I have been crucified with the Anointed One. I am no longer alive, but the Anointed is living in me. And whatever life I have left in this failing body, sabi niya, I lived by the faithfulness of God's sons, the one who loves me and gave him his body on the cross for me. Yun yung sabi. So, ibig sabihin, di ba ang nabago sa atin nung tayo ay na-born again or nung tumanggap is the Spirit. The question, nung mabago yung spirit mo, nabago ba kaagad yung soul and body mo? Yun. Kaya yun yung sabi ng verse, Kaya yun yung sabi sa version ng voice, sabi niya, whatever life I have left in this failing body, I live by the faithfulness of God's Son. So iniaasa niya yung natitirang
old, parang kumbaga ay, hindi naman, kasi wala na nga tayo sabi dun sa TPT version, no, yung old self natin, co-crucified na. However, kaya nga merong unbelief, yung hindi pananalig, because hindi naman kasi hindi naman kasamang naging perfect yung soul and body natin, di ba? Kaya nga ano nga yung parang pinakang bilang tayo ay mga anak ng Diyos na tumanggap, ano yung lagi nating dapat gawin sa ating mind? Renewing. Okay. So dito nagaganap ang renewing. Tadan! Ayaw na niyang sumulat. Pang isang session lang siya. Ayun. Ay, thank you. Yun. Mas malinaw. Ano, may presyo din pala, no? Pakibawas na lang po dun sa mga yellow pad. Sorry. Renewing. Okay. Of the mind. Depende sa brand ko, sir. Napag-pilot mo. Yan, renewing of the mind. So, saan natin ginagamit yung renewing of the mind? Sa ating soul. Kaya naman, ano ang nagbe-benefit kapag nagre-renew tayo ng mind? Yung spirit ba na perfect? The body, di ba? Kaya nga, mahalaga yung mapanatili natin na, di ba sabi sa Hebrews ay, yung focus natin ay kay Jesus lang? Let's fix our eyes on Jesus, di ba? The author and the finisher of our faith. Kasi, perfect na yung body natin Pero magbe-benefit lang yung pagka-perfect niyan, 'di ba? Maaapektuhan lang niya yung soul mo and body mo kapag tayo ay nag-renew ng mind, 'di ba? Katulad ng ginagawa natin ngayon, tayo ay sama-sama nag-aaral. Yan. Ganon yung magiging effect nun, 'di ba? Romans 12 verse 2, renewing of the mind. Ayun. Sige, basahin din muna natin to, Kuya Jed. Yan. Sige. Pwede ninyo ding isulat yung mga verses. We took away from the natural realm and we fastened and glaze into Jesus who birthed faith within us and who leads us forward into faith's perfection. O, di ba? Yung natural realm, kapag tayo ay doon nakatuon sa ating pananampalataya sa Panginoon, pinifix natin yung eyes natin kay Christ. Mini-meditate or doon tayo nagdidwell doon sa kanyang resurrection power, di ba? Yung gospel, the limitless gospel that we have, ano ang nangyayari? Di ba? Pag doon tayo nakafocus, sabi dito, because his heart was focused on the joy of knowing that we would be his. He endures the agony of the cross and conquered his humiliation and now seated, exalted at the right hand of the throne of God. Kasama kasi tayo yung spirit na meron tayo, yung pinakang kapag tayo ay nag-rest sa kanyang presensya, it's like dito sa lupa nararanasan natin yung tayo ay naghaharing kasama niya. 'Di ba? Umupo ang Panginoon pagkatapos or umupo si Jesus Christ pagkatapos ng kanyang ginawa, 'di ba? So ibig sabihin, ano nga yung last word niya doon sa krus? It is finished. Ano nga yung ano ba, Hebrews ba 'yon? Yung word na tetelestai, 'di ba? Oo, pagka napapakinggan ko to dun sa mga iba't ibang nag-e-exhort, ang pinakang gusto kong lagi nilang sinasabi, word din yon ng military, word din yon sa business, na ang ibig sabihin, it's a done deal, tapos na, wala ka nang dapat idagdag, di ba? Hindi, actually, overpaid yung ginawa ni Jesus dun sa krus. And that's the limitless gospel that we have, di ba? And lahat yon nandun sa bank, nandito siya. Lahat yan, nandito. Yan, nandyan. Diba? Doon sa perfectness, doon sa fullness ng spirit na meron tayo. Diba? Yung mayaman, yung kanina na
mga verses na pinakita natin, lahat ng yun ay nakadeposit dito sa perfect spirit. So how to withdraw? Paano ba nabubuhay tayo dito? Paano ba ang system ng spirit? Yes, by faith. Dito, paano ba tayo nabubuhay dito? By? Oo. Diba by sight? Kung ano yung, diba? Diba by the physical, 5 physical senses, diba? Dito, paano ba? We live by faith, diba? From faith to faith, diba? Ganon. So, ibig sabihin, mawi-withdraw mo yung richness, yung fullness ng limitless gospel if, and only if, and through faith, diba? By faith. Yan. Kaya kanina yung binasa natin, we fix our eyes on Jesus. Kasi nga, our condition right now, or our situation right now is seated at the right hand of the Father. Kung ano si Kristo, ganun din tayo. Yan. Sobra na ba ako sa oras, Pia Jed? Hindi pa naman. Hindi pa naman, no? Kasi yung me pa lang yun Babalik ako. Hindi, joke lang. Yun, di ba? So, yung spirit na, paano mo, question na lang, paano mo isasalarawan yung spirit na meron ka? Yung born again spirit na meron ka? Do you have supporting verses for that? Yung condition ng spirit mo, yung richness ng spirit mo, yung fullness ng spirit mo, come on. Sige, pwede kayong mag-google, pwede kayo mismo yung tumuklas, di ba? Yes, yung kanina, no? Actually, nga rin yan dito. Philippians 4. 19. Philippians 4:19. Ayan. Sabi ng TPT version, I am convinced that my God will fully satisfy every need you have. For I have seen the abundant richness of glory revealed to me through the Anointed One, Jesus Christ. Maganda yata yung Tagalog, no? Parang, Ay, ano pong mga supporting verses? Opo. Opo. Pwede din naman na supporting verses po dun sa fullness and richness ng spirit na meron po tayo. Yan. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Yun. Mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Oo, di ba? Kung yung ang anak ay kaya niyang ibigay, kung yung kaisa-isa niyang anak kaya niyang ibigay, ano pa yung hindi? Di ba? Ano pa po yung mga verses? Baka meron pa po tayong mga nare-recall na verse to support yung fullness ng spirit na meron tayo kay Kristo. 2 Timothy 1:7. Ano yun? Yung hindi espiritu ng kaduwagan? Yun ba yun? Oo. Yes. Correct. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. So, in this spirit, merong kapangyarihan. Diba? Power. Yun, no? Power, love, and sound mind. Sound mind. O question uli, bakit hindi nararanasan yung spirit of power, love, and sound mind? Because of, ano? Ha? Oo, bakit? Yun pala yung meron tayo nakadeposit sa atin the spirit of love, the spirit of power, of love, and sound mind. Unbelief, di ba? Dito kasi sa soul and sa body natin, nandoon yung
Or dito sa soul, nandoon yung, ano sabi dyan? Nandoon yung espiritu ng kaduwagan. Very good, di ba? Nandun eh. Yung espiritu ba ng kaduwagan nasa spirit mo? Sa perfect spirit mo? Nandun ba yon? Wala. He knows no darkness. Walang ano dyan. Walang kahit na anong kapintasan. Diba? Kasi kabuuan mo yan eh. Yan yung completeness mo, diba? Sabi ng Colossians 2:10. Diba? Jesus is our completeness. Yun yung dineposit sa atin eh. The power, the love, and sound mind. Pero nasaan ang fear? Nasaang part ng being? Yes, that's why we have to renew our mind, 'di ba? Kasi nandiyan yung fear. Kapag ka natakot ka na, hindi mo na magamit yung power, yung love, yung sound mind na ibinigay sa iyo ng Diyos. 'Di ba? 'Di ba? Yung alin? Oo, kasi 'di ba kung ito ay nasa natural realm, ito yung nasa supernatural life, yung spiritual realm, talagang opposite sila. 'Di ba? Super opposite sila. Kung mapapansin nyo nga sa school, 'di ba? Never namang sinabi pag-aralan natin ang ating identity. Wala mong ganoon di ba? Because yung spirit mo is your identity, and identity is something that permanent sa iyo, 'di ba? Anong pinag-aaralan? Psychology. Nasan ba naglalies ang psychology? Sa soul, di ba? Yun Sophia, knowledge, di ba? So, hanggang dun lang. Bakit kailangan pag-aralan yung soul? Kasi nga, siya yung hindi nga maintindihan eh. Di ba? Siya yung kailangan mong intindihin kasi hindi siya perfecto. Kung perfecto yun, madali lang basahin, madali lang intindihin. Kasi perfect siya. Kaya sa school, good moral, right? Di ba? Oo. Parang knowledge of tree of good and evil. 'Di ba? Ganon. Anong pinakang kasama niya dun sa Anong katabi niya? The tree of life, 'di ba? The tree of life. The good and evil, the knowledge of good and evil. Saan siya nakalies? Sa soul, 'di ba? Yun yung kaya nga nung pinaalis si Eva at Adan sa kasi hindi pwedeng holy kasi yun yung place na yun di ba? Pero dinamitan pa rin sila ng Panginoon. Ang Lord pa rin, parang pinroclaim pa rin doon na ang katubusan ng kasalanan ay di ba? Without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Pinakita na doon na may dadating na Kristo. Pinakita na doon yung limitless gospel na babalot or na talagang lulukob sa sangkatauhan. Kasi tayo, sa simula pa lang tayo ay sa Kanya, di ba? Pinili na kung sino ang sa Kanya mula sa foundation of the world, di ba? Ganon. So, tayong mga tumanggap sa Kanya nakakilala, di ba? We have this fullness of the Spirit. Di ba? Ganun ka beautiful, di ba? Yung kung ano yung meron tayo, we have the power, the love, and sound mind. Yan. Basahin ko lang yung ginawa ni Jesus Christ. Sabi sa 2 Corinthians 5:19, sabay-sabay na lang po natin basahin. 1, 2, 3. What we need is that God was in Christ, offering peace and forgiveness to the people of this world. And He has given us the work of sharing His message about peace. Yun. Ano kayang version yung may not imputing? The transgression. Yung parang New King James yun. Sa New King James Version, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Ganyan yung beauty ng gospel, di ba? Hindi na ibinilang sa iyo yung kasalanan, hindi na i-count sa iyo yung kasalanan.
Dito sa spirit mo, sun conscious ka. Dito sa soul and body, sin conscious yun. Diba? That's why, sobrang mahalaga yung renewing of the mind. Kasi, ang sasabihin sa'yo ng spirit, yung tatak ng pagiging anak mo ng Diyos is the Holy Spirit, di ba? Kapag ka nagkakasala tayo, lagi niyang ituturo saan? Kanino? Ano bang experience natin kapag tayo nagkakamali na feeling natin ay against doon sa will ng Lord? Anong nangyayari sa atin? Kinukondemn natin yung sarili natin. Pero anong ginagawa ng banal na spirito sa atin? Kino-convict, no? Kino-convict na anong kino-convict niya sa atin? The conviction of righteousness, na ikaw ay matuwid. Nagkasala nga ako eh. Diba? Pero never kang makakaramdam ng condemnation kapag tayo ay nandoon sa Espiritu. Diba? Yes, Romans 1, verse 1. Oo, diba? There's now no condemnation. Yes, righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Correct. Oo. Romans 1, verse 1 to 2. Oo. Oo. Yun. Romans 1, verse 1 to 2. Sabi ni Ate Levy. Pero, pag tayo na may nagkakasala, kapag tayo ay sin conscious, di ba? Yan. Ito kasi, ng soul. Tapos, pwede din natin gamitin, ng soul, ng conscience. Pwede din natin gamitin illustration yung, anong tawag dito? Salamin. May isang uri pa ng salamin. Anong salamin yun? Yeah. Yes, yung body mirror, di ba? O, face mirror lang siya pag maliit. Hindi, joke lang. Yung mirror na nasa wall, di ba? Yung nakikita natin. Pareho siyang salamin pero magkaiba siya ng gamit. Tama ba? No? Yung salamin na isa, yung body mirror or face mirror man yan, maliit na ganun, anong gamit ng salamin na yon? Yes, reflection, no? Yung nakikita mo, pagka nakita mo, ay, ang gulo na pala ng buhok ko, ayusin mo dun di ba? Ganun eh. So, ay, may muta pala ako, hindi pa ako nakikipag-usap, ganun. Pero itong salamin ba na to, nagsasabi sa'yo na may muta ka na, ano yung gulo-gulo na yung buhok mo, anong ginagamit nito? Anong gamit nito? Di ba? Tinutuwid niya yung vision mo, no? At tinatama niya, no? Pinapaliwanag niya yung nakikita mo. Kung ilalagay natin dito yung dalawang salamin na yon, saan siya? Yung salamin na binibigyan ng reflection tapos sinasabi sa'yo na dapat mong ayusin yung buhok mo, ganito, magulo kasi, yung ganito, hindi na ganyan-ganyan. Anong salamin yon? Sa soul yun, di ba? So, siya yung body mirror or yung face mirror, di ba? That's the law. Di ba? Ang gamit ng batas ay para ipakita sa'yo na hindi mo kaya. Hindi ka perfect, sabi ng batas, di ba? Uy, ano ba, magulo yung buhok mo. Yan, sabi yan ng batas, di ba? May dapat ka pang ayusin. Hindi ka karapat-dapat, ganon. Pero, kapag ka lens of the cross ang gamit natin, or itong salamin na ganito, yes, di ba? Corrective lenses, ginagamit to correct our thoughts, di ba? To correct our beliefs, di ba? So, renewing of the mind ulit. Di ba? So, parehong salamin, magkaiba ng gamit. Because yung isa ay law, yung isa ay grace. Correct, di ba? Grace, di ba? Kino-correct niya yung ating vision. Yung isa, tinuturo tayo kay Jesus Christ. Yung isa, tinuturo tayo sa ating sarili na limited ka. Yung isa, sinasabi niya, limitless ka because of Christ. Yun, ganun. Meron pang, therefore, the law is holy. Talaga naman eh. Holy naman talaga siya. Kaya nga, pagka nasa salamin ka, and the commandment, holy, and just, and good. Yun ang sinasabi sa'yo ng salamin di ba? Kaya nga yung reflection, hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Hindi natin kayang gawin kasi walang sino man ang nakaabot doon sa standard ng Panginoon ng holiness. Thankfully, we have Jesus. Si Jesus yung gumawa ng lahat ng
sinasabi ng kautusan para hindi na natin gagawin, di ba? So what we have is the lens of the cross. Na sinasabi doon, our past is the cross mismo. Tinapos na yun ni Jesus. Ayun nga pala yung sinasabi ko kanina. May kung saan ako napunta. Ayun pala yung sinasabi na, meron yung once and for all eh. Hebrews 9:11 to 12. Parang hindi pa ako sigurado eh. Hebrews 9:11 to 12. Yan. But Christ came as high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle not made by the hands, that is not of this creation. And verse 12, not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most high place once for all. Sabihin natin once. Once. Having obtained eternal redemption. Alam mo tong verse na to, sa totoo lang, naintindihan ko yung, nakatulong yung panonood ko nung K-drama. Talaga. Oo nga eh. Kasi, di ba, ayun na, may lens ng tayo, di ba? So, sa lahat ng mga ginagawa natin, pinakikinggan, pinanunood, kapag ka you have the mind of Christ, kapag meron kang lens, kahit anong mapanood mo dyan sa TV, ituturo, correct, di ba? Hindi kasi yung K-drama, historical sila, di ba? Doon ko, ang gusto kong sabihin dito is, kung gaano sobrang kahigpit yung before, yung Old Testament, or yung setting nila before, kapag sila ay kukuha ng alipin, di ba kapag doon ka magtatrabaho sa palasyo, meron silang mga pagsusulit na gagawin, napapanood ko yan, di ba? Ay, grabe, as in talagang from head to toe, kailangan wala kang bahid dungis. Tapos, ipiperfect mo din yung exam. Ganun kasobrang, kaya kapag ka na babanggit sa Bible yung mga Enoch, mga ganun, di ba? Yung mga, kung sino yung mga parang, mga alipin, alagad, yung mga ganun, alam mo na kaya sila naging alagad, sila ay doon sa standard, nakapasa doon sa standard. Pero thankfully, hindi sa dugo or kahit na made ng tao to di ba? Si Jesus Christ. And once, sabihin nga uli natin, once. Ano ba yung ibig sabihin ng once? Talaga ba? Pag sinabi, just once, di ba? Di ba? Ulit, di ba? Parang, di ba? Kaya nga pero kapag sa English language, pag sinabing once, di ba? Minsan, pag sinabing once, isa lang. Isang beses lang yun, di ba? Kapag sa Hebrews daw, pag sinabing once, talagang once lang. Ibig sabihin, hindi, correct, once. Di ba? Once. Di ba? Once. Mamamatay pa ba uli si Jesus Christ? Oh, di ba? The limitless gospel that we have. Once and for all, di ba? So, deposited na yun, lahat ng yun. O, pagdududahan pa ba natin? Once and for all. Siya na nga, hindi na nga, grabe, kung dati yung setting, kung nag-alay ngayon, mag-aalay uli, kapag namatay pa yung paring saserdote na nag-alay, di ba? Pag hindi na tumunog yung bell, pipicture out nyo ba? Pumunta siya sa doon sa kung ano yung pinag-aalayan nila, the most holy place. Oo, no? The most holy place, di ba? Tapos, ang palatandaan nila doon, kapag, nakarating na sa di ba? Kasi merong bell, yung mga, di ba, sa sobrang dami-dami nilang sinusuot, may bell pa na gano'n. May tali, di ba? Sabi, may tali. Pag hindi na tumutunog yung bell, siguro nakaganyan sila. Ang lungkot-lungkot, siguro hindi kami, hindi na patawad yung kasalanan namin, namatay pa yung Sino na naman ang magiging pari, di ba? But thankfully, si Jesus Christ ang ating high priest. Amen. Nung namatay siya, nabuhay siyang muli. Di ba yun yung gospel natin? Nabuhay siyang muli. At hindi na siya mamamatay uli. Di ba?
Sabi nga ni Kuya Adi kanina sa communion pag bumalik dito si Jesus Christ, kasama na tayong maghahari. Hindi na siya mamamatay pa uli para doon sa mga nagkakasala. Kasi yung ginawa niyang pagtubos ng kasalanan mula noon hanggang ngayon, present, even yung future sins mo, dinala na niya sa krus. Di ba? Sobra na ako sa oras. Sabi ganun. So once, di ba? Once and for all. So that's the ayun, no? Ay, extend pa daw kasi may popcorn. Ay, discussion na lang. Okay. So, yun yung meron ka. Yun yung deposited doon sa iyong spirit. Ano po yun, Nay? Hindi ko maintindihan yung sulat mo. Sorry po. Ano daw? Saan po yun? Saan po yun? 5 physical senses po yan. Hindi ko na lang binuo. 5 physical senses po yan. Pang-amoy, pang-lasa, yung nakikita, ganon-ganon. Ganyan. Yun. So, yun yung sabi nung yun yung sabi ng Hebrews 9. Sakit sa puwet. Once and for all, di ba? Ginawa na yan ni Jesus Christ. Sa ano din pala, Kuya Jed? Hebrews 9 verse 25. 25 to 28 siguro to. Ayun na nga. So, sabi dito, under the old system, year after year, the high priest entered the most holy sanctuary by blood that was not his own. Tapos ano pa yan may preparation pa sila. Ang sarap naman. Ang sarap. Ang sarap. Pahirap pala pag nandito sa unahan. Hindi, joke lang. Bawal. Bakit? Oo nga no? Uubuhin ako. Sige. Mamaya ka. Sabi dyan, under the old system, year after year, di ba? Kada taon na lang ng kada taon, papasok yung high priest nila sa dakong kabanal-banalan, magdadala siya ng kailangan may ialay siyang dugo. Hindi naman kanya yung dugo, di ba? But the Messiah did not need to repeatedly offer himself year after year. Kasi sa verse 26, Kuya Jed, 26, 27, 28, di ba? Hindi na kailangan, for that would mean he must suffer repeatedly ever since the fall of the world. But now, He has appeared at the fulfillment of the ages. Tingnan nyo, di ba? To abolish. As in talagang, tinanggal niya sa atin yung kasalanan. Di ba? Tinanggal na. So, dapat hindi na tayo maging sin conscious. Anong dapat maging? San? Conscious. Di ba? Kasi malinaw dun sa Hebrews 9:26. But now, He has appeared at the fulfillment of the ages to abolish sin once. Isang beses, di ba? Inabolish na niya yung kasalanan. Isang beses lang niya yung ginawa. And for all, by the sacrifice of Himself, siya mismo. Sabihin nyo, siya mismo. Talaga, hindi kayo inuubo? Joke. Kaya pala yun. Sabi niya, pahirap to. Masunurin naman sila talaga. Ayun. Siya mismo yung gumawa. Di ba? Siya mismo yung gumawa, hindi yung mga hayop na tinitingnan pa nila kung walang kapintasan yun. Correct, 'di ba? Sabi nga siya ang korderong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, 'di ba? Oo. 27 Kuya Jed, patuloy hanggang 28 yan. 27. Every human being is appointed to die once and then to face God's judgment. Oo, appointed. Kailan nyo gustong magpa-appointment? Oo, isang beses lang, di ba? Mamamatay tayo. It's either eternal life. We have the physical body, di ba? Yun. Sabi dito, but when we die, we will be face to face with Christ. Kaya pala to die is gain. To live is Christ and to die is gain. The one who experienced death once for all to bear the sins of many. And now, to those who eagerly await Him, He will appear a second time, not to deal, yun yung sinasabi ni Kuya Adi kanina, not to deal with sin, but to bring
us the fullness of salvation. Yan. Mga kapatid, lahat ng yun nasa spirit. Di ba? Nasa spirit natin, the fullness of salvation, the fullness of the gospel, the fullness of what Christ is. So are we in this world, lahat nasa spirit. Di ba? So, ayun. Question. Doon sa mga narinig natin, sa mga verses na ni-recall ninyo, is Jesus enough? Totoo na yan. Totoo na yan. Hindi. Totoo naman din kanina pa no? Is Jesus enough? Enough nga So, do not let your soul, your mind, your emotion, your will, di ba, hinders the fullness of your spirit. Our task is to renew our mind. Kasi andun na yun yung fullness na yun, di ba? We can enjoy the limitless gospel that we have if and only if, di ba, we live by faith and not by sight.